Mapatawad ka man nila o hindi, at maniwala man sila o hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, naniniwala ako sa'yo. At mahal kita. Dear Amihan Stories presents Falling for My Ex-Boyfriend Again. Written by Clover Daffodil. Ano po? Naaksidente si Ezekiel? Gulat na tanong ni Amari Carter nang tumawag ang ina ni Ezekiel para sabihin na nangyari sa anak nito. Ayon sa doktor, nagkaroon siya ng traumatic brain injury dahil sa malakas sa impact ng ulo niya sa manibela. Base sa investigation ng mga pulis na rumesponde, nawalan daw siya ng kontrol sa sasakyan dahil may biglang dumaan na truck sa intersection. Umiwas siya, pero doon na siya bumangga. Umawang ang bibig niya sa narinig. Kumusta na po siya ngayon? Umapaw ang pag-aalala sa dibdib ni Amari. Ezekiel is not just some guy she knew. He is her ex. 2 taon na lumipas na maghiwalay sila. At kahit malaki ang galit niya rito, hindi niya pa rin gugustuhing may mangyaring masama sa lalaki. Stable na raw ang vital signs niya, pero nagkaroon siya ng retrograde amnesia. Ano? Napatayo siya sa gulat, dahilan para mapatingin sa kanya ang mga magulang niyang nanonood ng TV sa sala. Sa kasamaang palad, ikaw lang naalala niya, Iha. Oh my God. As in, ako lang. Pero tita, di ba may girlfriend siya? Ibig sabihin, wala siyang ibang naalalang babae kundi ikaw lang. Ang huli niyang naalala ay kayo pa't maayos ang relasyon niyo. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya ang lahat dahil wala siyang ibang bukang bibig kundi ang pangalan mo. Hinahanap ka niya sa akin. Napatawag ako para sana humingi ng pabor. Sige po, tita. Ano po yun? Baka naman pwede kang bumisita sa bahay at manatili rito kahit ilang linggo lang hanggang sa makaalala si Ezekiel. Ano po? Natigilan siya at tila umurong ang dila. She wasn't ready to see him, lalo na sa ganong kalagayan nitong wala itong maalala. Huwag ka mag-alala. Handa naman ako magbayad. Ituring mo na lang itong trabaho. Alam ko mahirap itong hinihiling ko dahil sa ginawa ng anak ko sa'yo. Pero nakikiusap ako, Iha. Kailangan ka ni Ezekiel. Sa katunayan, nahihirapan akong painumin siya ng gamot. Baka sakaling kapag ikaw narito, makinig siya. Mahabang sabi nito. Ngunit isang bagay lang ang talagang pumukaw ng kanyang atensyon. Trabaho. Babayaran siya para alagaan at tulungang makaalala si Ezekiel. Marami na siyang inaplayan ng kumpanya at halos walang tumanggap sa kanya. Siguro, pagkakataon na yun para kahit na papano ay makatulong siya sa mga magulang niya. Sige po, tita. Pumapayag po ako. Ay, salamat naman. Hihintayin kita rito. Ipahanda ko na agad ang matutulugan mo. Maraming salamat po, tita. Bukas po, pupunta agad ako dyan. Sabi niya bago namatay ang tawag. Agad siyang lumakad palapit sa mga magulang na tila kanina pa siyang pinapanood. Ma, pa, may trabaho na po ako. Masaya niyang balita sa mga ito, ngunit imbes na makisaya, busangot ang mukha ng mga ito. Si Amanda Herrera ba yung kausap mo? Ang nanay ng ex-boyfriend mo? Tanong ng papa niya sa galit na boses. Pa, mabait po si Tita Amanda. Wala po siyang kinalaman sa kasalanang ginawa ni Ezekiel sa akin. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ng kanyang ama. Sinabi ko na sa'yo, putulin mo ng connection mo sa kanila. Hindi magandang dulot ng pakikipag-ugnayan sa mga mayayaman. Pinagbigyan na kita noon ng pumayag ako sa relasyon niyo ni Ezekiel. Pero anong ginawa niya? Sinira niyang tiwala namin sa kanya. Kaya hindi ako pumapayag na magtrabaho ka sa kanila. Mamaya, yung pang maging dahilan para magkabalikan kayo. Tura ng papa niya sabay tayo. Papa naman ma. Trabaho yun. Sayang naman kung tatanggihan ko. Hindi. Tanggihan mo trabaho. Humanap ka ng iba. Sabi nito saka pumasok sa kwarto. Tumingin siya sa mama niya para sana humingi ng suporta. Ngunit umiling lamang ito at sumunod sa asawa. Napabusangot siya sa buong gabi. Ngunit likas sa ugali niya ang pagiging matigas ang ulo.
Nasa tamang edad na siya para magpasya para sa kanyang sarili. Kaya nung gabi ring yun, ay inimpake niya mga gamit niya at tumakas sa bahay nila. Mabuti na lang at may naabutan pa siyang bus sa terminal na bumabiyahe ng gabi papuntang Santo Rojas. Habang nasa bus, ay biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang papa niya. Huminga siya ng malalim para humugot ang lakas ng loob bago sinagot ang tawag. Pa, Nasaan ka? sorry. Pupunta po ako sa bahay ng mga Herrera. Hindi ka talaga nakikinig ano? Pa, matanda na po ako. Alam ko pong ginagawa ko. Ilang araw lang naman po ako doon tapos uuwi din po ako agad. Ay, ano pang magagawa ko ay nakalis ka na. Basta mag-ingat ka dyan. Ingatan mo sarili mo, lalo na yung puso mo. Pa, naka-move on na po ako. Huwag po kayo mag-alala. Trabaho lang po ito. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Basta pa, wag na po kayo mag-alala. Uuwi rin po ako. Sige na, bye na. Anya, saka pinatay ang tawag. Ibinalik niya ang cellphone sa bag at ibinaling ang tingin sa labas. Napatingin siya sa pamilyar na lugar na nadadaanan ng bus tulad ng palengke at mga tindahang madalas niyang puntahan noon. Noon nakatira pa sila ng mga magulang niya sa Santa Rojas. Naka-apartment lang sila noon at ang papa niya ang nagpasyang lumipat nang malaman ang nangyari sa kanila ni Ezekiel. Hindi niya naiwasang mapangiti. Namiss niya ang lugar na yon at hindi niya rin maiwasang balikan ang mga alaala nila. Ang mga lugar kung saan sila madalas pumunta. Bukod sa trabaho, yun lang ba talaga ang dahilan ng pagpunta niya? Magkikita uli sila ni Ezekiel at hindi niya maiwasang makaramdam ng pananabik. 3 oras ang biyahe. 6:00 ng umaga na makarating siya sa terminal ng Santo Rojas. Sumakay siya ng tricycle at nagpahatid sa mansyon ng mga Herrera. Pag doon, nag-angat siya ng tingin sa mataas na gate na nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala na magkakaroon pa siya ng dahilan para bumalik doon. Nag-doorbell siya ng 3 beses. Ilan sandali lang, bumukas ang gate at sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ni Tita Amanda. Amari, namiss kita iha. Kanina pa kitang hinihintay. Halika, pumasok ka. Anito, saka siya hinila papasok sa loob. Inutusan nitong kasambahay na kunin na mga gamit niya at dalhin sa magiging kwarto niya. Kumain ka na ba? Hindi pa po, tita. Kumusta na po pala kayo? Ang tagal po nating hindi nakita. Hindi maitatanggi ang closeness nilang dalawa dahil kahit noon pa man ay mabait na ito sa kanya. Sa katunayan, nagmakaawa pa si Tita Amanda noon na huwag niyang iwan si Ezekiel. Maayos lang ako at malakas pa rin naman hanggang ngayon. Masaya talaga ako na makita ka ulit. Alam mo, iha, para na kitang anak kong tutuusin. Nako, magagalit po mga magulang ko kapag narinig yan. Biro niya na sabay nilang ikinatawa. Amari. Biglang may tumawag sa kanya mula sa itas ng hagdan. Nakita niya nagmamadaling pagbaba ni Ezekiel at nang makalapit ito ay bigla siyang niyakap na mahigpit. Ezekiel. Humiwalay ito sa yakap at malawak ang ngiting humarap sa kanya. Namiss kita. Akala ko kung saan ka na pumunta. Di ba sabi mo mag-stay ka rito ng 1 buwan? Pero nung magising ako, wala ka sa tabi ko. Natigilan siya at hindi alam ang isasagot. Ang sinasabi nito ay nangyari. 3 taon nang nakalipas. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Napatingin siya kay Tita Amanda na nanonood sa kanila. Iha, gusto mo bang kumain muna? At anak, kumain ka na rin, sabay na kayong kumain. Sabi nito saka umalis at nagtungo sa kusina. Naiwan silang dalawa ni Ezekiel kaya mas lalong hindi niya alam ang gagawin. Amari, may nagawa ba akong mali sa'yo? Tanong nito, siguro ay napansin ang pagdistansya niya. Tumingin siya ng diretso dito. She shouldn't feel the same as she did before. Pero ganun pa rin. Malakas ang kabog ng dibdib niya. Kahit ayaw niyang aminin, na-miss niya si Ezekiel. Akala niya nakamove on na siya pero hindi pa pala. Nasanay lang siya na hindi ito nakikita. Pero hindi na pwede ang nararamdaman niya. Wala lamang itong alaala ngayon, pero darating ang araw na babalikan lahat at mag-iiba na naman ang pakikitungo nito sa kanya. Wala ka ba talagang maalala? Hindi niya siguradong tanong kay Ezekiel. Ngumiti ito.
Naalala ko na nagmamahalan tayo at masaya tayo. Ang totoo, pinapunta ako ni Tita Amanda para tulungan ka makaalala. Bakit pa? Ayos lang sa akin kahit nakalimutan kong ibang bagay. Ang mahalaga, naalala ko na nabubuhay ka sa puso ko. Anito sabay turo sa dibdib. Nabubuhay sa puso mo? Nakalimutan mo na. Matagal mo na akong pinatay sa puso mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo, pero never ka namatay sa puso ko. Natawa siya. Kung nakakaalala lang ito at kung hindi lang dahil sa matinding aksidente nito ay baka nasapak na niya ito kanina pa. Ilan sandali lang ay lumabas muli sa kusina si Tita Amanda. Kumain na kayo rito anak, Amari. Sige po, sagot niya. Bago pa siya makalakad ay biglang hinawakan ni Ezekiel ang kamay niya at hinila siya nito papuntang kusina. Ipinaghila pa siya nito ng upuan saka umupo sa tabi niya. Kumain ka nito, di ba paborito mo itong kaldereta? Sabi nito habang nilalagyan ng plato niya. Tanda pa rin ito ang mga gusto niya. Salamat, hindi mo naman kailangan gawin to. Gusto kitang paglingkuran na Mari. Para sa akin, isa kang reyna at akong hari mo. Reyna at hari? Pwede bang itigil mo yung mga cheesy mong linyahan? Hindi ako natutuwa, Ezekiel. Hindi mo ba alam? Ganun talaga mga lalaki kapag in love. Hindi ko mapigil lang maging cheesy kasi nag-uumapaw ang pagmamahal ko sa'yo. Ay, oo na. Kaya tumahimik ka na't kumain na lang, pwede. Sumunod naman ito at hindi na nagsalita. Pero sa kabilang banda, hindi niya rin mapigilang mapangiti. Sa ganung paraan siya nito nakuha noon. Matapos silang kumain ay pumunta sila sa garden. May maliit na kubo doon. Doon sila tumambay habang magkaharap. Nakatingin lang si Ezekiel sa kanya, nakangiti at para bang kontento na kahit hindi sila mag-usap. Ezekiel, alam ko magugulat ka sa sasabihin ko, pero kailangan mong malaman ito. Basag niya sa katahimikan. Napakurap ito at bakas ang pagtataka sa mukha. Hindi mo na ako girlfriend. Kung ganun, asawa na kita? What? Of course not. Mas lalong hindi, no? Ano? Are you saying that you're my ex? Anito sa bigla ang seryosong boses. Yun na nga, mag-ex na tayo. Nag-break tayo 2 years ago, kaya hindi mo na ako girlfriend at matagal na tayong tapos. Anong dahilan? Bakit tayo nag-break? Gusto mo talaga malaman? Teka, wag mo sabihin, ipinagpalit mo ako sa iba. Ano ka mo? Natawa siya at napaturo sa sarili. Ako pa talagang iniisip mong nagloko? Hindi mo ba alam kung gaano ka kagago 2 years ago? Bakit? Ano bang ginawa ko? Niloko ba kita? Sinaktan? Hindi ko ma-imagine na gagawin ko yun sa'yo. Well, you did. Nahuli kitang may kahali kang babae sa school nung kolehiyo pa lang tayo. Alam mo, sa tuwing nakikita kita, naalala ko yun eh. Kung hindi ka lang injured, gusto sana kitang sapakin. Uy, wag naman ganyan. Baka nakakalimutan mo nandito ka sa bahay ko. At saka, I still think na girlfriend pa rin kita. Wala akong maalala na ginawa ko yun. Kahit hindi mo maalala, nangyari pa rin yun. And it doesn't change the fact that you cheated. Sa tingin ko, sinadya talaga ng Diyos na burahin ang mga yun sa isip ko para bumalik ka sa akin at magsimula ulit tayo. Ano sa tingin mo? Anito sabay hawak sa kamay niya. Agad niyang binawi ang kamay niya at sinama nito ng tingin. Nakalimutan mo na ba kung bakit ako nandito? Nandito ako para tulungan ka makaalala. Ipapaalala ko lahat sa'yo kung gaano mo ko sinaktan at niloko dati. Bakit mga pangit na alaala pang gusto mong maalala ko? Pwede bang yung masasayang alaala na lang? Sa tingin ko kasi may mga masasaya pa tayong alaala na hindi ko na rin maalala. Sabi ng doktor, mas makakatulong daw kung gagawin ulit natin yung mga ginagawa natin noon tulad ng pagde-date o yung mga sweet moment natin. Ulitin natin lahat ng yun. Mahabang tura nito. Matagal bago siya nakasagot. Gusto niya sanang tumanggi pero trabaho yun at kailangan niyang gawin. Sige, pumapayag ako. Pero ipapaalala ko lang sa'yo. Trabaho lang itong ginagawa ko. Sabi ng mama mo, babayaran niya ako basta tulungan kitang makaalala. Yun lang yun. At hindi na dapat tayo lumampas dun. Paano ba yan? I don't take orders. Lumampas man ako dun, hindi ka naman naalis, di ba? Kailangan mo ng pera, kaya wala ka rin magagawa. Wow! Ang galing mo rin ah. Ganyan bang epekto ng paggalog ng ulo mo? Amari, nawalang alaala ko. At sa isip ko, masaya pa tayong dalawa.
at nangako na magsasama habang buhay. Ano sa tingin mo mararamdaman ko na malamang matagal na pala tayong break? Ni hindi ko maalala kung paano nangyari yun. Dawalang ilang taon ng alaala ko at hindi ko pa alam kung paano mag-adjust. How can I just treat you as my ex? Kung sa alaala ko, parang kahapon lang na magkasama pa tayong dalawa. Luke, hindi rin ito madali sa akin. Kinailangan kong harapin ka kahit pa hindi ako handa. Pero ito na realidad. Kailangan mong tanggapin na matagal na tayong tapos. Pilitin mong tandaan kung bakit tayo nag-break kahit konti lang, Ezekiel. Nagulat siya nang bigla itong tumayo. Masyado na ako maraming nalaman. At kung may iba pa akong malalaman, baka hindi na kayanin ng sistema ko. Mabuti pa, bukas sa ulit tayo mag-usap. At magdidilim na rin. Bumalik na tayo sa loob. Sabi nito, saka lumakad na pabalik sa loob ng mansyon. Bakit parang ako pang masama ngayon? Sinasabi ko lang naman ang totoo Pagkausap niya sa sarili, baka masyado lamang ito nabigla. Dapat siguro ay pinili niya muna ang mga sinabi niya. Ilan sandali lang, bumalik na rin siya sa loob. Kinabukasan nagulat siya. Pagbukas pa lang ng kwarto niya, naroon na si Ezekiel sa tapat. Tila kanina pa ito doon at gustong kumatok, pero hindi magawa. Napatuwid ito ng tayo nang makita siya. May kailangan ka ba? Tanong niya. Yun tungkol kahapon, gusto ko lang sana mag-sorry. Pasensya na kung bigla na lang ako umalis. Yun ba? Ayos lang. Hindi naman ako nagalit. Ang totoo, may mali rin naman sa part ko. Hindi dapat kita binibigla. Naintindihan ko na hindi talaga madaling tanggapin ang katotohanan, lalo na ilang taon ang alaala mong nabura. Pero hindi ka naman galit sa akin, di ba? Bakit naman ako magagalit? Kasi di ba sabi mo niloko kita? Siguradong may sama ka pa rin na loob sa akin hanggang ngayon. Nakapag-sorry ba ako sa'yo noon? Kung wala pa, gusto ko mag-sorry ngayon. I'm sorry, Amari. Seryoso nitong pahayag, napangiti siya. Ilang beses ay ito nag-sorry noon at halos magmakaawa ring balikan siya. Hindi mo na kailangan mag-sorry, napatawad na kita. Talaga? Kung ganoon, bati na tayo? Ngumiti siya. Ano pa nga bang magagawa ko? Nasa bahay mo ko. Kapag hindi ko tinanggap ang sorry mo, baka palayasin mo ko. Biro niya. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal na mahal ka ni Mama. Baka ako pang palayasin niya kapag ginawa ko yun. Pagbibiro din ito hanggang sa sabay silang natawa. Natatandaan mo pa ba yung Yummy Cafe? Yummy Cafe? Yung ba yung madalas nating puntahan? Oo, may masayang alaala tayo doon na siguradong nakalimutan mo na rin. Gusto kitang dalhin doon, baka sakaling may maalala ka. Niyayaya mo ba ako mag-date? Babalikan natin yung mga lugar kung saan tayo madalas pumunta. Tapos, gagawin ulit natin yung mga ginawa natin doon. Pwede mo rin namang isipin na niyayaya kita mag-date. Baka sa ganung paraan ay may maalala ka. Maganda yung naisip mo. Tara na. Masyado ka namang excited. Sige, mag-aayos lang ako. Nakita niya ang pasimple nitong pag-yes at pagsuntok sa hangin. Bakas ang excitement sa mukha nito. Kahit na para sa kanya ay pupunta lang sila doon para tulungan nitong makaalala at wala nang ibang ibig sabihin pa yon. Mag-aayos na rin ako. Paalam nito at umalis na. Bumalik siya sa loob ng kwarto para maligo at mag-ayos. Pagkatapos ay dumiretso na agad siya palabas. Pagdating sa garahe ay naroon na si Ezekiel sa tapat ng sasakyan, naghihintay sa paglabas niya. Lumakad ito papunta sa passenger seat at pinagbuksan siya nito ng pinto. Saka umikot at sumakay sa driver's seat. Ezekiel, kaya mo na bang mag-drive ulit? Oo naman, bakit mo na itanong? Kasi di ba na-aksidente ka? Naisip ko lang na baka may trauma ka pa at maaksidente tayo. Wala ka naman sigurong balak na isama ako hanggang kamatayan? Natawa ito saka inabot ang seatbelt niya at ito na nagkabit niyon. Dahilan para maglapit ng bahagya ang mga mukha nila. Mais ako magmaneho. May nakabanggaan lang ako noon at yun ang nawala ng preno. Huwag kang mag-alala. Kung maaksidente man tayo at mawala rin ang alaala mo, papaalala ko na mahal mo ko. Baliw. Teka, naalala mo ba kung paano ka na-aksidente? Ha? Medyo blurry pa sa isip ko. Kaya hindi ko pa masyadong naalala yung eksaktong nangyari. Ganun? Napansin niya ang malaking guhit na marka sa ulo nito. Marahil iyon ang sugat na nakuha nito sa aksidente. Bahagya niyang inilapit ang mukha doon at hinawakan yon. Anong ginagawa mo? Masakit pa rin ba hanggang ngayon? Ang sugat ko?
Hindi na, tsaka hindi naman sobrang sakit. Parang kagat lang ng langgam. Biro nito. Sigurado natakot ka noong mga oras na yon. Mabuti na lang at nabuhay ka. Kasi siguradong hindi ka tatanggapin sa langit kapag nangyari yun. Akala ko pa naman nag-aalala ka sa akin, tapos biglang ganun. Nag-aalala ako. Hindi mo alam kung gaano ako natakot para sa'yo nung tinawagan ako ng mama mo. Sa susunod, mag-ingat ka na ha. Kapag may nakita kang babangga sa'yo, umiwas ka agad. Maiksi lang ang buhay at hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Anya, sabay ayos ng upo at tingin sa harap. Sorry for making you worried. Mas maging maingat na ako. Umalis na tayo, sabi niya. Agad na umandar ang kotse. Kalahating oras lang ay nakarating sila sa cafe. Pumasok sila at umupo sa dulo saka umorder. Habang naghihintay, napansin niya na malaki na ang pagbabago sa cafe. Mas maaliwalas na yun. Mas maraming mesa, iba na ang kulay, at marami nang nagkikislapang disenyo. Ano ba yung masayang alaala na sinabi mo kanina, Mari? Nakangiting tanong nito. Pumunta tayo rito 2 years ago. Dito ako nakipag-break sa'yo, Ezekiel. Napawi ang ngiti nito. Dito ka nakipag-break? Oo, para maalala mo yon. Sasabihin ko ulit sa'yo yung mga sinabi ko noon. Parang hindi ko yata gustong marinig yan. Teka, mag-CR lang ako. Bago pa ito makatayo ay hinawakan na niya ito sa kamay para pigilan. Binabalak mo bang tumakas? Hindi ah. Wala ito nagawa kundi bumalik sa pag-upo. Hindi mo naman siguro ako ininsulto dati ano? Hindi ba? Sinabi ko sa'yo lahat ng mga pangit na salitang hindi mo pa narinig sa tanang buhay mo. Ganito ang sinabi ko sa'yo noon. Bigla siyang umarte na umiiyak. May kasamang hagulgod dahilan para mapatingin sa kanila ang mga tao. Grabe ka! Napakasama mo! Minahal kita na sobra! Hindi ko inakalang sasaktan mo ako na ganito! Bakit siya pinagpalit pa sa akin? Mas maganda ba siya? Mas masarap? Manloloko ka? Nagsisisi ako na nakilala kita. Tubuan ka sana ng maraming pigsa sa mukha. Humaba sana ang buhok mo sa ilong. Kagating ka sana ng maraming bubuyog hanggang sa mamaga na sobra mukha mo. Ayoko na sa'yo. Mag-break na tayo. Kunwaring umiiyak niyan turan. Saka tinaas ang kamay at umaktong sasampalin ito. Napatakip ito na mukha ngunit hindi niya yon tinuloy at agad ding ibinaba ang kamay. Ganun ang sinabi ko sa'yo. Tapos sinampal kita bago ako umalis. Ano, may naalala ka ba na nangyari nun? Ha? Oo nga eh, parang may naalala ko. Parang biglang sumakit yung pisngi ko doon ah. Alam mo, bayolente ka pala talaga. Kaya pala binabangungot ako gabi-gabi. Sa panaginip ko, paulit-ulit mo ako sinasampal. Grabe. Nito na para bang damang-dama pa rin ang sakit ang pagsampal. Pero ayos lang, mahal pa rin kita kahit ganyan ka. Dagdag nito sa tonong nagbibiro. Baliw. Teka, sabi mo kanina masayang memory, di ba? Ano bang definition ng masaya para sa'yo? Para sa akin, masayang alaalang yun dahil nung ginawa ko yun. Para akong bida sa isang pelikula kung saan hindi hayaan ng bida na lokohin lang siya ng ganun. Ilan sandali lang ay dumating na ang order nila. Bukod sa nakipag-break ka sa akin dito, siguro naman may mga masasaya tayong alaala dito na nawala na rin sa memory ko, di ba? Tanong nito habang kumakain sila. Teka, iisipin ko. Alam ko na. Actually, 1 year bago tayo nag-break, on and off na tayo nun. Dito mismo sa restaurant, sa eksaktong table na ito. Nag-propose ka sa akin ng kasal. Anya habang binabalikan ng mga sandaling yun. Nanlaki ang mga mata ni Ezekiel at tila hindi makapaniwala na ginawa niya yun noon. Nag-propose ako sa'yo. Anong sinagot mo? Hindi ko tinanggap ang proposal mo kasi nag-aaral pa tayo nun at marami pa akong gustong gawin sa buhay. Wala pa sa isip kong bumuo ng pamilya, lalo na't gusto ko pang tulungan ng mga magulang ko. Sinabi mo sa akin no na hindi ko kailangang problemahin ng pera, naalagaan mo ko at mamahalin. Nangako ka na kapag graduate na tayo ay magsisimula ka ng magtrabaho sa company ng mama mo at ibibili mo ko ng lahat ng gusto ko. Magandang pakinggan ang mga sinabi mo pero hindi ko gustong umasa lang sa'yo. Magkaiba tayo ng mundong ginagalawan. Mayaman ka at mahirap ako. That's why I wanted to be successful on my own. But maybe we're not really meant for each other. Akala ko maiintindihan mo ang desisyon ko at magagawa mo kong hintayin.
Pero sa tingin ko, nagsawa ka sa kahintay kaya nagawa mo ko lokohin. Mahaba niyang turan habang diretsyon tingin kay Ezekiel. Napatawad na niya ito at maayos na sila. Pero kailangan niya ring sabihin yon. Hindi naman patas na siya lang ang may alaala habang ito ay walang ideya sa mga nangyari. Maaaring masakit balikan ng mga alaala. Pero para sa kanya, naging masaya pa rin ang mga sandaling yon. Dahil nag-propose sa kanya ang taong mahal niya. Sadyang hindi lang ang tamang pagkakataon na yon. Paano kung hindi naman talaga kita niloko? Biglang sabi nito, kumunot noon niya. Anong ibig mong sabihin? May naalala ka na ba? Naisip ko lang na baka misunderstanding lang yon. Malinaw pa sa isip ko lahat. Hindi yung basta misunderstanding lang. Akala ko ba bati na tayo, Amari? Did you really forgive me? Ngumiti siya, saka tumuhog ng maliit na piraso ng steak at inilapit sa bibig nito. Napakurap ito at nabigla sa ginawa niya. Nabigla rin siya dahil hindi naman niya yun karaniwang ginagawa. Pero bago pa niya mabawi ang kubyertos, ay naisubo na nito ang karne. Ganyan ka ba ka-sweet sa akin dati? Ha? Kasi dati, tuwing nakikita kitang malungkot, sinusubuan kita. Madali ka lang kasing pasayahin lalo na kapag sweet ako. Nasanay lang ako na gawin yun. Parang mannerism na rin. Dahilan niya. Really? Kung ganun, subuan mo ulit ako. Sobrang lungkot ko ngayon kasi may nagawa akong malaking kasalanan sa'yo at hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Paraan ka. Wala ka bang kamay? Sabi mo, sinusubuan mo ako tuwing nalulungkot ako, di ba? Sige na! Anito sabay bukas ng bibig. Natatawa siya na pailing, saka humiwa ng malaking piraso ng steak at isinuksok sa bibig ni Ezekiel. Muntik na itong mabulunan kaya agad itong napainom ng tubig. Balak mo ba akong patayin? Sabi mo subuan kita, di ba? Serve you right. Anito sa nagbibirong tono, saka bumalik sa pagkain. You're a heartless woman. Balik na biro nito, saka kumain na rin. Matapos silang kumain, ay umuwi na rin sila. Pagdating sa mansyon, nagulat sila na makitang isang babaeng nakaabang sa tapat ng gate. Giselle? Rinig niyang mahinang tawag ni Ezekiel sa babae. Nang pumaling ang tingin nito sa kanila, ay agad itong ngumiti at tumaktong lalapit kay Ezekiel. Babe! Bago pa ito makalapit, ay agad na nagtago sa likod niya ang lalaki. Teka, sino ka? Nagtatakang tanong ng babae nang bumaling ang tingin nito sa kanya. Ikaw, sino ka? Balik niyang tanong. Hindi pa ba halata? Well, I'm Giselle Montes. Ako lang naman ang girlfriend ni Ezekiel. Girlfriend? Nanlaki ang mga mata niya sabay tingin kay Ezekiel. Agad itong napailing ng paulit-ulit para itanggi yun. Huwag ka maniwala sa kanya, hindi ko siya kilala. Nagsisinungaling siya, wala akong girlfriend. Ikaw lang babaeng i-date ko, kahit magunaw pang mundo. Pero may amnesia ka. Anong mali natin, baka may girlfriend ka na nga talaga? Are you sure na hindi mo siya kilala? Hindi ko sigurado kung nagkita na kami. Oh, see? Pero maniwala ka, hindi ko talaga siya girlfriend. Pero ang sabi niya, girlfriend mo siya. Sino bang paniniwala mo sa aming dalawa? Ako ang babaeng yan. Pagpipilit ito. I don't think you should ask that. Nagawa mo na akong lokohin nun. Amari. Mabuti pa, iwan ko muna kayong dalawa. Mukhang kailangan niyo mag-usap. Papasok na ako sa loob. Paalam niya at umalis na. Nang makarating siya sa kwarto, ay doon lang tuluyang bumigay ang mga tuhod niya. Hindi niya alam kung bakit parang pinipiga ng sobrang puso niya. Nakapag-move on na siya, matagal na silang tapos. Pero bakit nang may magpakilalang girlfriend nito, nasaktan siya? Nabigla siya nang biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Amari, lumabas ka dyan, mag-usap tayo. Rinig niyang tawag ni Ezekiel mula sa labas. Agad siyang huminga ng malalim para kalmahin ang sarili at pilit nang umiti bago binuksan ang pinto. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bigla siya nitong hinila at niyakap na mahigpit. Bakit ba lagi mo na lang akong pinagdududahan? Kailan ka ba maniniwala na ikaw lang mahal ko? Tura nito sa mahinang boses. Nagsalubong ang kilay niya at pilit itong itinulak. Ngunit mas lalo lang humihigpit ang yakap nito. Ano ba? Pakawalan mo nga ako. Nanditong girlfriend mo. Paano kung makita niya tayo? Hindi ka ba natatakot na magalit siya sa'yo? Pinalis ko na siya. Ano? Bakit mo ginawa yon?
Hindi ka ba nag-aalala sa mararamdaman niya? Mari, believe me or not, pero hindi ko talaga siya girlfriend. Sabi nito saka siya hinarap, habang hawak ang kanyang mga balikat. Matagal siyang napatitig dito. He doesn't seem like he's lying. Pero paano niya malalaman kung nagsasabi ito ng totoo? Kung wala naman itong maaalala bukod sa relasyon nila. Fine. Let's say hindi mo nga siya girlfriend. Pero paano ka nakakasiguro? May amnesia ka, Ezekiel. Hindi mo lang siya maaalala sa ngayon pero kapag bumalik ang alaala mo, siguradong hahanap-hanapin mo rin siya. At pag dumating ang araw na yon, baka ayaw na niya sa'yo kasi pinagtabuyan mo siya. Kaya hindi mo dapat siya pinaalis. Kung talagang girlfriend ko siya, hindi ba dapat ipinaklala ko siya sa mama ko? Pero hindi. My mom doesn't know her. Baka ayaw mo lang siyang ipakilala agad. Mari, nakalimot ang isip ko pero hindi ang puso ko. Kahit anong pilit mo na siyang girlfriend ko, bakit ibang nararamdaman ko? Anito sabay turo sa dibdib nito. Ezekiel, sinasabi mo lang yan kasi ako naalala mo. Naniniwala ka na ako pa rin ang mahal mo kasi tayong huli mong naalala, di ba? Bakit ba ayaw mong maniwalang mahal kita? Paano ako maniniwala? You cheated on me and you have amnesia. Ilang babae na ba sinabihan mo niyan in those 3 years na nabura sa alaala mo? Hindi mo ako masisisi kung ganito nararamdaman ko. You broke my trust. So how can I trust you again? Nasasaktan yan Turan dahilan para mapayuko ito. Tama ka. Baka nga nakalimutan ko lang. Pasensya na. Baka nga ganun lang yun. Tama ka, sinungaling ako. At hindi talaga tapat na tao. Sarkastiko ni Tunturan saka pilit ang umiti bago siya tinalikuran at umalis. Mahaba siyang napabuntong hininga at walang nagawa kundi panoorin itong lumayo. Kinabukasan, tumulong siya kay Tita Amanda sa paghahanda ng almusal nang biglang pumasok si Ezekiel. Naka-formal suit ito at may hawak na suitcase. Ibang-ibang aura at ayos ito ngayon. Para itong isang domineering CEO sa mga pelikula. Ana, bakit yata nakaayos ka? Babalik ka na ba sa trabaho? Opo ma, halos mag-isang buwan na rin ako walang ginagawa. At saka nagmamakaawa na rin ang assistant ko na bumalik ako. Dahil hindi na raw niya kaya ang bigat ng responsibilidad. Ganun ba? Pero kaya mo na ba? Paano ka naman makakapagtrabaho kung may amnesia ka pa? May naalala ka na ba kahit kaunti? Binitbit niyang nilutong hotdog at nilapag sa mesa sa harap ni Ezekiel. Saka umupo sa tapat ito. Kahit siya'y nakaabang kung may naaalala na nga ba ito. Napatingin ito sa kanya ngunit agad ding umiwas. Mukhang masama pa rin ang loob nito sa napag-usapan nila kahapon. May naalala naman po ako kahit konti. At saka pinag-aralan ko naman ang mga dokumentong kailangan kong asikasuhin. Nakakapag-adjust na ako kahit papaano. Ganun ba? Basta huwag mo lang biglayin ang sarili mo ha. Kung hindi mo pa kaya, pwede namang ang uncle mo munang umako ng kumpanya. Sigurado namang papayag yun. Ayos lang ma, kaya ko na po. Anito saka nagsandok ng pagkain sa plato. Mabuti naman kung gano'n. Inilapag na ni Tita Amanda ang lahat ng niluto, saka lumabas ng kusina. Nang maiwan silang dalawa ay kinuha niyang pagkakataong yun para kausapin ng lalaki. Ezekiel, pasensya na sa sinabi ko kahapon. Paumanhin niya. Hindi pwedeng matapos ang araw na yon na hindi sila nagiging okay. Kahit na mag-sorry ka, hindi naman mababago ang katotohanan yun. Ang tingin mo sa akin. I'm really sorry. What happened in the past doesn't reflect who you are today. Mali ako na husgahan ka dahil lang sa naging pagkakamali mo noon. Sinsero niyan Turan. Nag-angat ito ng tingin. Seryoso pero ramdam niyang may bahagyang lambot na sa mga mata nito. Huwag kang mag-sorry dahil nasaktan ka. It's normal to feel hurt and to doubt me over and over again. Kasalanan ko yun. Pero galit ka. I'm not mad. I'm disappointed with myself kasi hindi ko alam kung paano ko pa itatama ang mga pagkakamali ko. Tapos nakagawa pa ako ng isa pang pagkakamali. Kumunot na noon niya. Ha? Ano yung isa pang pagkakamali? Pag-uwi ko mamaya may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Ano naman yun? Hindi pa pwede ngayon mo na nasabihin? Marami akong gustong sabihin sa'yo kaya baka mahuli ako sa trabaho kapag ngayon ko pa sinabi. Ganun ba? Sige, aasahan ko yan ha. Ngumiti ito at nagsimulang kumain. Pero okay na ba tayo? Bati na ulit? Muli niyang pangungulit. Tumigil ito sa pagkain at tumingin muli sa kanya. Ang kulit mo no? Sa ating dalawa ikaw nga dapat na magalit sa akin. Pero nakapag-sorry ka na at pinatawad na kita. Nalulungkot ka ba? Ha?
Medyo. Para kasing may gusto ka pang sabihin. Feeling ko may mabigat kang dinadala dyan sa dibdib mo. Kung ano man yon, sana mawala na't gumana ang pakiramdam mo. Maapektuhan ako kapag nakikita kong hindi ka okay. Mas lalo ito napangiti. Saka kumuha ng hotdog at biglang inilapit sa bibig niya. Ano yan, peace offering? Nagtataka niyang tanong. Di ba sabi mo, sinusubuan mo ko kapag malungkot ako? Kaya gagawin ko rin yun sa'yo. Wag na. Hindi ako mahilig sa mga cheesy na galawan. Hey, I'm trying to be considerate. Tanggapin mo na sumasakit ang kamay ko kapag sa akin okay lang. Pero kapag sa'yo ayaw mo. Anito sa tonong nagtatampo. Ikaw na lang subuan ko. Hindi ako malungkot. Sabi nito saka mas inilapit ang hotdog sa bibig niya. Wala siya nagawa kundi ibuka ang bibig kahit labag sa loob niya. Halos maningkit ang mga mata nito sa sobrang lawak ng ngiti. At nanatili iyon habang nagpapatuloy ito sa pagkain. Dahan-dahan niyang inuyang pagkain habang pigil ang pagngiti. Pasimple niyang kinapandibdib. Her heart is beating for the same guy. The guy she promised she would never love again. Nang matapos silang kumain, umalis na ito para pumasok sa trabaho. Dahil wala siyang gagawin sa araw na yon, tumulong na lang siya sa mga gawaing bahay. Nagwawali siya sa bandang dulo ng hagdan nang mapansin niyang kasambahay na pababa habang may bitbit na malaking basket na mukhang naglalaman ng mga labahan. Tulungan ko na po kayo, sabi niya na makababa ito saka kinuhang basket mula rito. Ay nako, iha, salamat. Kay buti mo namang bata. Nako, wala po yun. Saan po ba ito dadalhin? Ituturo ko na lang, sumunod ka sa akin. Sige po. Siya nga pala, iha. Kayo ba ay nagkabalikan na ni Sir Ezekiel? Tanong nito na siyang ikinabigla niya. Bago sa paningin niya ang mukha ng kasambahay, kaya siguradong wala pa ito sa mansyon ng mga herera nung sila pa ni Ezekiel. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa amin? Ano ka ba? Ikaw ang palaging bukang bibig ni Sir Ezekiel. Natatandaan ko nung unang araw ko rito. Nakita ko siya naglalasing sa kusina at pangalan mong paulit-ulit niyang binabanggit. Tapos alam mo ba, nung magising siya mula sa aksidente, ikaw agad ang hinanap niya. Ang sabi niya, hahanapin ka niya at magsasorry siya sa'yo. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang kasalanan. Mabuti na nga lang at napigilan ko siya, lalo na't ako lang nagbabantay sa kanya noon sa ospital. Kaya nung narinig kong pangalan mong Amari, naisip ko agad na ikaw ang babaeng tinutukoy ni Sir. Mahaba nitong kwento. Kumunot ang noon niya. Teka, hinahanap niya ako? Gusto niya mag-sorry? Pero may amnesia po siya. Paano niya maalala ang bagay na yun? Ang huli lang niyang naalala sa amin ay nung maayos pang relasyon namin. Ang totoo, yan din ang ipinagtataka ko. Simula nung bisitahin siya ng babaeng nagpakilalang si Giselle, bigla na lang siyang wala nang maalala. Nabitiwan niyang basket sa pagkabigla. Iha, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ng kasambahay. Ayos lang po. Pasensya na po. Bigla lang po sumama ang pakiramdam ko. Magpapahinga lang po ako sa kwarto. Paalam niya bago tuluyang umalis. Pagdating niya sa kwarto, agad niyang kinuha ang bag at inimpake ang mga damit. Nagpapanggap lang pala si Ezekiel na nawala ang alaala nito. Sa pangalawang pagkakataon, naloko na naman siya nito. Hindi siya makapaniwala na magagawa nito ang bagay na yon, para lang mapalapit muli sa kanya. Pinunasan niya ang mga luhan tuloy-tuloy sa pagpatak, saka mas binilisan ang pag-iimpake. Nang matapos, binitbit niya ang bag at palabas sa sana ng sumalubong sa kanya si Tita Amanda. Bakas ang pagtataka sa mukha nito na makitang dala niya mga gamit. Iha, saan ka pupunta? Bakit dala mong mga gamit mo? Tita, alam niyo rin po ba? Ano ba nangyari? Hindi kita maintindihan. Hindi totoo na nawalang alaala ni Ezekiel. Ano ka mo? Paano naman nangyari yon? Pero ang sabi ng doktor, pasensya na po. Pero hindi ko na po kayo manatili pa rito. Anya at lumabas na ng kwarto. Ngunit muli siyang hinarang ng ginang, bakas ang pagmamakaawa sa mukha nito. Sandali lang naman, Iha. Hindi ba pwedeng hintayin muna natin sa Ezekiel na makauwi? Ayoko na po siya makita, tita. Pasensya na po. Sigurado ka na ba talaga? Opo, sigurado na po ako. Mahaba itong napabuntong hininga, saka may inilabas sa sobre mula sa bulsa nito at inabot sa kanya. Kung ganon, bago ka umalis, tanggapin mo ito. Pero tita, hindi naman po talaga nawalang alaala niya.
Kaya walang silbing pagpunta ko rito. Kahit na pumunta ka rito at kahit sa maiksing panahon, nakita ko ulit na masaya si Ezekiel. Kaya tanggapin mo na, malaking bagay na nagkita kayo uli. Kaya nakakalungkot na aalis ka na. Kung ganun po, tatanggapin ko na. Salamat po. Anya habang tinatanggap ang sobre na inabot nito. Manghihinayang din naman siya kung uuwi siyang walang napala. Ngunit sa kabila niyon, gusto rin sana niyang hintayin si Ezekiel. Gusto niyang marinig ang paliwanag nito pero ayaw niyang itanggi ang katotohanang nagsinungaling ito at pinagmukha siyang tanga. Sige po tita, aalis na po ako. O siya sige na, mag-ingat ka. Opo, salamat po ulit. Anya bago tuluyang umalis. Nang makasakay siya ng bus pa uwi, nakasandal lang ang ulo niya sa bintana. Samot-saring tanong ang tumatakbo sa isip niya. Noong sinabi ni Ezekiel na mahal siya nito, totoo kaya yun o isa lang sa mga kasinungalingan nito? Totoo rin kaya ang sinabi nitong wala itong girlfriend? Ganun ba siya katanga sa paningin nito para utuin ng paulit-ulit? Muli niyang pinunasan ang mga luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Aalis na ang bus! Narinig niya ang sigaw ng konduktor. Isasara na sana nito ang pinto na makita niyang isang lalaki na tumatakbo papunta sa pinto. Sandali! Kumunatan noon niya na makilala yon, si Ezekiel. Sa kabilang banda, isang mahabang buntong hiningang pinakawalan ni Ezekiel dahil sa tambak-tambak na dokumentong kailangan niyang pirmahan. Masyado siyang nasanay na nasa bahay lang kaya may kaunting pagsisisi na agad siyang bumalik sa trabaho. Hindi pa umiinit ang upuan niya pero gusto na niyang umuwi, lalo na't namimiss na agad niya si Amari. Biglang tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang mama niya na agad naman niyang sinagot. Ezekiel, gusto sana kitang hintay makauwi pero hindi na ako makakapaghintay pa. Totoo ba talagang hindi na walang alaala mo? Natigilan siya sa tanong nito kasabay ng parang batong bumara sa lalamunan niya. Akala niya inagawa niyang itago yun nang walang makakapansin. Kaya paano nalaman ng mama niya ang bagay na yun? Ma, bakit yun naman po naitanong yan? Tumawag ako kay Dr. Evan at sinabi niya sa akin ng totoo na binayaran mo siya ng malaki para peke ng medical report mo. Bakit mo ginawa yon? Ma, I can explain. It's too late. Alam na ni Amari. Umalis na siya dala mga gamit niya. Galit siya Ezekiel at huwag ka nang umasa pa na mapapatawad ka niya. Anito sa galit na boses bago siya binabaan ng tawag. Bahagya siya napako sa kanyang upuan habang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya sinabi ng kanyang ina. Umalis na si Amari, dala ang mga gamit ito. Galit ito at baka hindi na siya mapatawad pa. Agad siya napatayo at nagmadaling umalis. Pagkasakay ng kotse, agad niya yung pinaharurot. Siguradong nasa terminal na si Amari para sumakay ng bus. Ang nasa isip niya lang sa mga sandaling yun ay mahanap ito at makapagpaliwanag. Nang makarating doon, isa-isa niyang sinilip ang mga bus. Pumapasok siya sa loob at tinitignan ng bawat pasahero. Ngunit hindi niya ito makita kahit saan, hanggang sa napadakon tingin niya sa isang bus na mukhang malapit ng umalis. Aalis na ang bus! Narinig niya ang sigaw ng konduktor. Agad siya napatakbo at lumapit doon. Sandali! At bago pa man tuluyang magsarang pinto ay naiharang niyang kamay niya. Sasakay kayo, sir? Sandali lang, sir. May hinahanap akong tao. Baka pwedeng tumingin saglit sa loob. Pakiusap niya. Pambihira naman, nakakaistorbo kayo sa mga pasahero, sir. Sandali lang talaga, magbabayad ako. Ay, sige na, basta bilisan mo lang. Anito sa iritadong boses. Agad siyang pumasok sa loob at tumingin sa mga pasahero. Hindi siya natagalan sa paghahanap dahil nakita niya agad si Amari. Nakaupo ito sa pinakadulong upuan, nakatingin sa kanya habang namumula ang mga mata, tila ba katatapos lang umiyak. Ano, sir? Nakita mo bang hinahanap mo? Tanong ng konduktor na tila naiinip na. Dahan-dahan siya lumakad palapit sa babae. Dama ang hingal mula sa pagtakbo. Ngunit habang papalapit siya, tila napawi ang pagod na naramdaman niya. Kuya, sasakay po ako. Sabi niya saka huminto sa harap ni Amari. Yun naman pala, sana sinabi mo agad. Reklamo ng konduktor habang unti-unti nang umaandar ang bus. Umupo siya sa tabi ng babae. Samantala, hindi makapaniwala si Amari na talagang sinundan siya ni Ezekiel. Umupo ito sa tabi niya
Umaandar na ang bus kaya mukhang wala na talaga itong balak pang bumaba. Masama niya itong tinignan. Bakit ka sumunod? Anya sa galit na boses. Lumingon ito, bakas ang konsensya at lungkot sa mga mata. I'm sorry. Sorry? He just felt sorry because you got caught. Pero paano kung hindi? Hanggang kailan mo ako lulukohin? Hanggang kailan ka magpapanggap na wala kang maalala? Hindi ko alam. Wala naman talaga akong planong gawin yun pero si Giselle, she's like a stalker who keep trying to get close to me. Nung binisita niya ako sa ospital, nagpanggap akong walang maalala para tantanan niya ako. Hanggang sa narinig ni mamang kasinungalingang yun at sinabi sa doktor. I just want to get rid of her. Hindi ko alam na sasabihin yun ni mama sa'yo. Hindi ko alam na aabot sa ganito. Paliwanag nito. Dapat hindi mo na pinaabot pa sa ganito. Dapat sinabi mo na agad sa akin pagdating ko pa lang sa bahay niyo. I want to get you back. Sa ginawa mo, mas lalo nang walang pag-asa. At kahit magpanggap ka pa na wala kang maalala, hindi rin naman ako babalik sa'yo. Anya, saka ibinaling ang tingin sa bintana. Alam kong hindi reasonable ang ginawa ko. At kahit anong paliwanag ang sabihin ko, wala nang makakapagpalambot pa ng puso mo. At baka iniisip ko na puro kasinungalingan lang lahat ang sinasabi ko. Pero Amari, isa lang sigurado ko. Nung sinabi kong mahal kita, totoo yun. Hindi ko na alam kung maniniwala pa ako. Kung mahal mo ko, bakit mo ginawa yon? You cheated, remember? Ganun ka ba magmahal? Ang sakit naman pala kung ganun. Hindi kita niloko. Anito at doon siya napalingon. Ngunit biglang huminto ang bus dahil may sasakay na pasahero. Kaya napasubsob siya sa dibdib nito. Napatingin siya rito. Pakiramdam niya ay maduduling siya sa lapit ang mga mukha nila. Ayos ka lang? Tanong nito, bakas din ang pagkabigla. Ha? Sorry, ayos lang ako. Anya sa katarantang umayos ng upo. Muling umandar ang bus. Amari, hindi kita niloko. Maniwala ka sa akin. Ulit ito. Tumahimik ka na nga, hindi na ako maniniwala pa sa kahit anong sasabihin mo. Yung nakita mong may kahalikan akong babae nun. Yung babae nun, that was Erica. Kaibigan ko siya. She's not straight. Babae ang gusto nun. Hinalikan niya lang ako para pagselosin yung babaeng gusto niya. After she kissed me, itinula ko siya ng malakas. Hindi ko na naipaliwanag sa'yo nun dahil nung sumunod na araw, nakipag-break ka na. You didn't even let me explain. Binalak mo ko agad at lumipat na kayo ng bahay ng mga magulang mo. Tunog gawago ang kwento lang. Sa tingin mo maniniwala ako? Nagsasabi ako na totoo. May papakita ako sa'yo. Anito habang inilalabas ang cellphone at may ipinakitang larawan ng isang lalaki at babae. Nakatupis ang babae at kitang-kita ang hubog at laki ng dibdib niyon. Nang aasar ka ba? Pinakita mo pa talaga sa akin ng picture niya? Gusto mo pa talagang ipamukha kung ano meron siya na wala ko? What? No, hindi sa ganun. Hindi si Erica babae dyan. Nasan? Itong lalaking to, siya si Erica. Pero Rico ng pangalan niya ngayon. Agad niyang inagaw ang cellphone sa kamay nito at tinitigang mabuti ang larawan. Kahit may bigote, walang suot sa itaas, at maskulado ng dibdib, may bakas pa rin ang pagiging babae sa itsura at katawan nito. Kaya mahahalata na dati nga itong babae. Kung hindi ka pa rin naniniwala, tatawagan ko siya para siya na magpaliwanag sa'yo. Huwag na, sabi niya saka ibinalik ang cellphone sa lalaki. So mapapatawad mo ba ako? Tumingin siya rito sabay buntong hininga. Hindi siya makapaniwala na nakipag-break siya dahil lang sa isang misunderstanding. Pero nasaktan lang talaga siya noon. Sino ba namang matutuwa kung makitang hinahalikan ng iba ang taong mahal mo? Pero paano kung pinakinggan niya ito noon? Maybe things could be different now. Siguro sila pa rin hanggang ngayon o baka nga kasal na sila. Pero hindi na maibabalik ang mga nangyari. Mali rin ako. Sana pinakinggan kita noon. Let's settle this now. Pareho tayo nagkamali. I'm sorry. Pinapatawad na kita. Kaya tingin ko panahon na para mag-move forward. What? Ezekiel, you shouldn't follow me here. Umuwi ka na sa inyo. Amari, you think I followed you just to talk? Nandito ako para bumawi sa'yo at patunayan na karapat-dapat ako sa puso mo. Ang kulit mo naman eh. Uuwi ako sa bahay namin. At saan ka naman tutuloy? Wala kang dalang mga damit. Sa inyo. Malaki naman ang bahay niyo, di ba? Siguro naman may extra room kayo para sa akin. Hindi mo ba alam kung gaano kagalit ang mga magulang ko sa'yo?
Hindi nga nila ako pinayagang pumunta sa bahay niyo. Tumakas lang ako. Tapos ngayon sasama ka sa akin? Huwag ka nang umasa na patutuloyin ka. Kapag nakita ka ni Papa, siguradong lagot ka. Ang tunay na lalaki hindi natatakot na harapin ng kahit sino para sa taong mahal nila. Huwag ka mag-alala. Kaya kong tiisin ang lahat para sa'yo. Anito sabay ngiti na matamis. Yan ka na naman sa mga cheesy lines mo eh. Basta binalaan na kita. Hindi ko kasalanan kapag may nawala na isang parte sa katawan mo. Ano? Bakit may mawawalang parte sa katawan ko? Nagtatakan tanong nito, mukhang sa wakas ay nakaramdam na ito ng takot. Galit si Papa sa mga manluloko. Naikwento ko sa kanyang dahilan ng breakup natin. Siguradong patay ka oras na makita ka niya. Tinatakot mo lang yata ako eh. Hindi kita tinatakot no, binabalaan kita. Mabait sa akin ng mama mo kaya ayoko namang may mangyari sa'yo na ipag-alala niya. Poprotektahan mo naman ako, di ba? Anito sabay ngiti na para bang sa paraan na yon ay lalambot siya. Tumagal ang titig niya rito, kasunod ang malakas na kabog ng dibdib niya. Alam na alam talaga nito kung paano siya bihagin. Ay, seryoso ka talaga na bumawit makipagbalikan sa akin? Of course, seryoso ako. Seryosong seryoso. Fine, kakausapin ko sila. Yes! Malakas itong napasigaw, dahilan para mapalingon ng ibang pasahero sa kanila. Agad din naman itong tumahimik, ngunit naroon pa rin ang tuwa sa mukha nito. Huwag kang magsaya agad, hindi ko masisiguro kung mapoprotektahan kita kay Papa. Ayos lang, I love you. Umawang ang bibig niya sa bigla nitong sinabi. Napansin niya pa ang pasimpleng pagtingin ng ibang pasahero at ang pagpipigil ng kilig ng mga nakarinig. Pinigilan niya nagbabantang ngiti saka ito kinurot sa tagiliran. Aray! Tumihimik ka nga kasi mamaya bawiin ko pa yung sinabi ko. Okay, fine. Tatahimik na. Anito saka ipinakitang zinizipper ang bibig. Masunuring ka naman pala. Sabi niya saka binalik ang tingin sa harap. Tahimik na ang buong biyahe. Iniisip niya kung ano ang sasabihin sa mga magulang niya. Siguradong galit na galit ang mga ito dahil sa pagtakas niya. Ano pa kaya ngayong sinama niyang ex-boyfriend niyang si Ezekiel? Ngayon pa lang, nagdarasal na siya na hindi makita ng papa niya ang itak sa kusina. Kilala niya ang papa niya. Iba itong magalit. Napalingon siya kay Ezekiel. Kung talagang seryoso ito at handang patunayan ang sarili, sa tingin niya naman ay walang mali na subukan ulit. Bigla itong napalingon sa kanya kaya agad niyang ibinalik ang tingin sa harap. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam siya ng antok hanggang sa nakatulog siya. Nang magising siya, ay nagulat siya na mapagtanto na nakasandal siya sa balikat nito. Nakatigil na rin ang bus at nasa kabilang bayan na sila. Napalingon na lalaki sa kanya nang gumalaw siya. Gising ka na? Tanong nito. Umayos siya ng upo saka napansin ang gilid ng labi niya. Lumipat ang tingin niya sa balikat nito. Basa yun, kaya agad siyang namula sa hiya. Naku, sorry, kanina pa ba akong tulog? Bakit kasi hindi mo ako ginising? Sabi niya habang naglalabas ng panyo at pinupunasan yun. Mahimbing ang tulog mo. How can I wake you up? Kahit na. Pero di bali na. Halika na, bumaba na tayo. Sabi niya saka tumayo. Hahawakan na niya sana ang handle ng maleta pero naunahan siya nito. Ako na magdadala. Let's go. Anito saka naunang lumakad palabas habang hila-hilang maleta. Wala naman siya nagawa kundi ang sumunod. 11:00 na ng tanghali kaya tirik na tirik ang araw. Hinubad ni Ezekiel ang suot itong blazer at ginawang pamaypay. Ganito ba talaga sa bayan niyo? Ang init naman. Kakatapak mo palang dito nagre-reklamo ka na agad. Hindi Hindi ako nagre-reklamo. Mahilig ako magpainit sa araw ng bata pa ako, kaya sanay ako. Anito habang tagaktak ang pawis. Napapunay siya sa noo dahil totoo namang hindi biro ang init ngayon. Tagulat siya nang biglang pumunta si Ezekiel sa harap niya at pinaypayan siya gamit ang blazer nito. Ano, sakto lang ba ang lakas o lakasan ko pa? Tanong nito, natawa siya. Lakasan mo pa? Siguro volume 3? Volume 3, as you command my queen. Anito sa nagbibirong tono saka mas nilakasan ng pagpaypay. Mas lalo siya natawa. Siya nga pala, hindi ba magagalit ang mama mo kung bigla ka nalang umalis? Don't worry, tinawagan ko si mama kanina habang tulog ka. Pinakuha ko sa kanyang kotse na iniwan ko lang sa gilid ng terminal. Siya na rin daw ang bahala sa kumpanya habang wala ako. Talagang iniwan mo lahat at tanging sarili mo lang ang dala mo? Dala ko ang cellphone at pitaka ko.
Oo na, Mr. Rich Guy. Halika na, pumunta na tayo sa bahay. Papara lang ako ng tricycle. Pumunta siya sa gilid ng kalsada para magabang. Ilan sandali lang ay may humintong tricycle. Sumakay sila sa loob. Muntik pang mauntog si Ezekiel dahil matangkad ito at hindi sanay sumakay sa ganoon. Amari, sa tingin mo ba mapapatawad pa ako ng mga magulang mo? Nung huli ko sila nakita, galit na galit sila. At nakatanggap pa ako ng ilang suntok mula sa papa mo. Anito sa kabadong boses. Bahagyang umawang ang bibig niya. Ginawa niya yon? Gulat niyang tanong. Wala siyang ideya na nangyari yon. Pero ayos lang, deserve ko naman yun. Nasaktan kita. Alam mo naman kung gaano ko pinaghirapang makuha ang tiwala nila. Pero sinira ko lang. Pero misunderstanding lang naman yon, di ba? Hindi mo ginusto na mahalikan ka ng kaibigan mo. Kung alam mo lang kung ilang beses kong kinuskus ang uso ko nung araw na yun, hindi ko talaga nagustuhan yun. Sa tingin mo ba maniniwala sila kung sabihin ko sa kanilang totoo? Natawa siya sa hinawakan ng kamay nito. Mapatawad ka man nila o hindi, at maniwala man sila o hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, naniniwala ako sa iyo at ano? Mahal kita. Pagtatapat niya, namilog ang mga mata nito at hindi agad nakasagot. Saktong huminto ang tricycle sa tapat ng gate ng bahay nila. Agad siya nagbayad saka bumaba. Kasunod si Ezekiel na dalang maleta niya. Nang papasok na sanay siya sa loob, ay bigla siya nitong hinawakan sa kamay para pigilan. Amari, were you serious when you said that? Hinarap niya ito. Alin ba tinutukoy mo? Yung sinabi mong mahal mo ko. Inabot niya ang kamay nito. I'm more than serious. Mahal kita. Dati pa, matagal na. At hanggang ngayon. Sabihin na lang natin na hindi naman talaga nawala yung pagmamahal ko sa'yo. Maybe nabawasan lang ng mga 10%. What? Malaki na yung 10%. Paano ko may babalik yung 10%? Maybe if you can win my parents' trust again? I can do that. Yun naman talagang rason kung bakit ako nandito. Pangako, gagawin ko lahat para maibalik ang tiwala nila sa akin. Pero alam mo naman siguro na hindi yun magiging madali. Sa pagkakakilala ko sa kanila, siguradong hindi ka nila hahayaan na makitira sa bahay ng komportable. Bigla nitong hinawakan na magkabilang pisngi niya. Huwag kang mag-alala, sa tingin ko naman hindi ako mahihirapan. Lalo na kung alam kong malapit ka lang at abot kami na kita ngayon. Bigla nitong hinapit ang bewang niya palapit. Amari, you're the apple of my eye. With you, I know I can endure anything. Kung kailangan kong langoy ng dagat at umakyat sa bundok, lahat yun titiisin ko. Just to win your parents' trust and to win you back. Ganon kita kamahal. Ang uwi mo naman. Hindi ka naman siguro nila pahirapan na sobra. Isang malakas sa tikhim ang narinig nila. Sabay silang napalingon sa mga magulang niya nakakalabas na. Agad niyang naramdaman ang bigat ng presensya ng kanyang ama. Hindi na nito kailangang magsalita. Sapat na ang mga mata nito para iparamdam ang nais itong sabihin. Umuwi ka rin sa wakas. Nito sa galit na boses. Mano po? Sabi niya saka nagmano sa mga magulang niya. Ginaya siya ni Ezekiel ngunit nang abutin nito ang kamay ng papa niya ay tinapik ito. Anong ginagawa ng lalaking yan dito? Misunderstanding lang po yung nangyari sa amin ni Ezekiel. Pero ngayon po nangako siya na babawi siya. Naisip ko po na mas mabuting patawarin niya siya para wala ng gulo, di ba? Magpapakamarter ka para sa lalaking yan. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, anak? Pumasok ka sa loob at iwan mo yung lalaking yan dito. Biglang sabad ni Ezekiel sabay hawak sa kamay niya. Naintindihan ko po na galit pa rin kayo sa akin hanggang ngayon. Pero bigyan niyo po ako ng pangalawang pagkakataon. Gagawin ko po lahat para sa inyo at para sa anak niyo. Huwag niyo lang po siyang ilayo sa akin. Ikaw? Ang lakas din talaga ng loob mong magpakita rito. At anong itinawag mo sa akin? Inaasahan mo talagang tatanggapin kita bilang kasintahan ng anak ko? Bigla itong may kinuhang malaking kahoy sa gilid ng gate. Halika rito, tuturuan kita ng leksyon. Kung talagang mahal mo ang anak ko at ayaw mo siyang tantanan, sisirain ko yung mga binti mo para hindi ka na makagawa pa ng kalokohan. Habang buhay ka mananatili sa tabi ng anak ko kung yan ang gusto mo. Nito habang hinahabol si Ezekiel gamit ang malaking kahoy. Agad ito nagtago sa likod niya. Ginagawa siyang panangga. Teka lang pa, future father-in-law. Sa totoo lang, maganda po yung naisip niyo. Kung hindi ko na magagamit ang mga pako, depende na lang ako kay Amari para habang buhay na kaming magkasama.
Pangarap ko po yun. Pero hindi niyo naman po pwedeng basta na lang akong tanggalan ng karapatang makalakad. Pakakasalan ko po si Amari. Magsusumika po ako magtrabaho para mabigyan siya ng magandang buhay. At para mabigyan kayo ng apo. Hindi po ba? Pangarap niyo rin yun? Aba, buwisit ka talaga. Nagawa mo pa sabihin sa akin. Bibigyan mo ko ng apo. Hindi ko gusto na magkapo sa isang katulad mo. Halika rito. Matapang ka, di ba? Sir naman, mahal ko po talaga si Amari. Pangako, hindi ko na po siya sasaktan. Gagawin ko po lahat para sa kanya. Alam ko na. Biglang may inilabas sa portable knife ang tatay niya mula sa bulsa at itinuto kay Ezekiel. Mas lalong nagtago sa likod niya ang lalaki. Teka, masama yan, sir naman. Halika rito. Puputulan na lang kita ng pagkalalaki. Tignan lang natin kung magana ka pa. Walang hiya ka. Sir, maawa po kayo. Ayaw niyo po ba magkaroon ng apo na kamukha ko? Kamukha? Subukan mo lang buntisin ang anak ko, tatanggalan kita ng mukha. Pa! Humarang siya sa pagitan ng dalawa bago pa masaktan si Ezekiel. Anak, umalis ka dyan. Hindi ko hayaan na mapunta ka sa taong yan. Pa, he already explained everything. Misunderstanding lang talaga yun. Nagkamali ako ng pagtingin sa kanya. Iniwan ko siya nang hindi man lamang pinapakinggan ang totoong nangyari. Pinagmukha ko siyang masama sa paningin niyo kasi nasaktan ako. Pero I misunderstood him. Anak naman, kung talagang mahal ka niya, gagawa siya ng paraan para magpaliwanag agad. Pa, nakalimutan niyo na po ba? Noong mga oras na yun, umalis na rin tayo sa dati nating bahay at lumipat dito. Hindi ko sinabi sa kanya dahil pinutol ko lahat ng connection ko sa kanya. Maliban lang kay Tita Amanda. Maniniwala ka ba talaga na nagsasabi siya ng totoo? Nakalimutan mo na ba kung gaano ka nasaktan? Napupuyat kami ng mama mo para lang damayan ka tuwing gabi. Tura ng papa niya sa nasasaktang boses. Lumapit ang mama niya at hinawakan ng kamay niya, bakas ang pagmamakaawa sa mukha nito. Anak naman, intindihin mo naman kami ng papa mo. Ang gusto lang naman namin ay mapabuti ka. Hindi namin kaya makita ka masaktan ulit tulad ng dati. Ma, naniniwala ako kay Ezekiel. Hindi ba pwedeng subukan ko ulit? Paano kung mag-work na kami? Paano kung hindi? Nagulat sila nang biglang lumuhod si Ezekiel. Ako po si Ezekiel Herrera. Isinusumpa ko na mamahalin, poprotektahan at hindi na ulit sasaktan si Amari. Handa po akong tanggapin ang anumang parusang gusto niyong ibigay sa akin. Saktan niyo po ako, bugbugin. Titiisin ko po lahat ng yon. Handa po akong gawin ang lahat. Mapatawad niyo lang ako at hayaan na maging kami ulit ni Amari. Ezekiel, tumayo ka nga dyan. Utos niya. Ngunit malakas sa ibinagsak ng papa niya ang hawak nitong kahoy saka dinuro si Ezekiel. Sige, lumuhod ka dyan at hindi ka tatayo hanggat hindi ko sinasabi. Pa, mainit dito, baka mapano siya. Lalapit sana siya kay Ezekiel nang hilahin siya ng mama niya papasok sa loob. Kung talagang mahal ka niya, magtitiis siya. Sabi ng papa niya. Amari, don't worry about me. This is something I must endure. Pahabol na sabi ni Ezekiel bago siya pilit na pinasok sa loob ng bahay. Pa, ma, mainit sa labas. Sisisihin ko sarili ko kapag na-heat stroke siya. Ano na lang isipin ni Tita Amanda kapag nalaman niya to? Nag-aalala niyang turan. Amari, pinilit ko ba siyang gawin yon? Pwede siyang umalis doon kung gusto niya. Mas maganda pa nga yun dahil ayoko makitang pagmumukha niya rito. Pa naman eh. Pero kung talagang kaya niyang tiisin ang lahat para mapatawad namin siya, patunayan niya. Anito, saka malakas sa sinarang pinto at pumasok sa kwarto. Sumunod ang mama niya, marahil para pakalmahin ang papa niya. Kinuha niyang pagkakataong yun para kunin ang payong na nakasabit sa gilid ng pinto at bumalik siya sa tapat ng gate kung nasaan si Ezekiel. Naroon pa rin ito sa pwesto. Tagaktak ang pawis at halatang pagod na pagod na. Agad niya itong pinayungan. Ezekiel, umuwi ka na sa inyo. Pahirapan ka lang ni Papa. Agad itong umini. Ayoko, may isang salita ako. Kapag sinabi ko, gagawin ko. Pero, Amari, bigla nitong hinawakan ng kamay niya at ngumiti ng bahagya. Huwag mo kong isipin. Kung talaga nag-aalala ka, pwede ka naman lumud sa tabi ko para pareho tayo. Anito sa nagbibirong tono. Anak nang, nagagawa mo pa magbiro sa ganyang sitwasyon? Biro lang, pumasok ka na sa loob, mainit dito. I'm worried that you might get dizzy. Ay, luluhod na lang din ako. Umakto siyang luluhod pero agad siya nitong pinigilan. Amari naman,
Paano ko mapapatawad ang mga magulang mo kung pati ko mahirapan? Alam ko na. Kunan mo na lang ako ng tubig. May dala akong tubig. Binuksan niya ang shoulder bag niya at kinuha mineral water sa loob. Agad niya yung binuksan at iniabot sa lalaki. Agad itong uminom at ibinuhos pang natitirang laman sa ulo hanggang sa katawan nito. Hindi niya naiwasang mapalunok nang makita ang bumabakat ng patipunong katawan nito. Ayos ka lang? Namumula ka? Nag-aalalang tanong nito. Agad siya napaayos ang tayo. Oo. Pumasok ka na sa loob. Don't worry, I'll be fine. Pasensya ka na pala sa mga nasabi nila mama at papa ha. Hindi ka dapat makonsensya. Kasalanan ko naman talaga mula pa lang sa simula. Kaya naiintindihan ko kung saan nagagaling ang galit nila. Basta. Dito na lang din ako. Babantayin na lang kita. Baka kasi bigla ka mahimatay sa init. Natawa ito. Sige, sabi mo eh. Nito saka hinubad ang polo shirt. Anong ginagawa mo? Nagtataka niyang tanong. Napapalingon na rin ng mga taong dumaraan. Ang iba, pasimple pa itong kinukunan ng litrato o video. Isuot mo nga yan. Ang dami na nakatingin baka isipin nila inutusan kita magubad. Ayaw mo sila. Hayaan, ang dami nakatingin sa'yo. Ako lang dapat na makakita niyan. Anya habang pahina ng pahina ang boses sa huling sinabi. Bigla nitong hinawakan ng kamay niya at dinala yon sa dibdib nito. Ayaw mo sila. Hanggang tingin lang sila at ito, sa'yo lang lahat ng to. Amari! Nagulat siya sa malakas sa sigaw ng kanyang papa. Agad niyang binawi ang kamay at namumulang buong mukhang nagmadaling pumasok sa loob. Pagpasok niya, isang masamang tingin ang sumalubong sa kanya bago ito muling bumalik sa kwarto. Mahaba siyang bumuntong hininga at walang nagawa. Kapag ginalit niya pa ng hustong papa niya, baka atakihin na ito sa puso. Hindi rin naman niya mapapaalis si Ezekiel dahil sadyang matigas ang ulo nito at hindi madaling sumuko. Nanatili na lang siya sa tapat ng bintana para panuorin ng lalaki. Makalipas ang ilang oras, biglang bumukas ang pinto ng kwarto ng papa niya at sumilip ito sa bintana. Papasukin mo na siya rito. Kapag nahimatay yan, hindi ko yan may papagamot. At baka ako pang makasuhan. Nito sa galit na boses. Agad siyang tumayo. Thank you pa! Sabi niya at niyakap ito na mahigpit bago tumakbo papunta sa kwarto. Kumuha ng towel at nagmadaling lumabas para lapitan si Ezekiel. Ezekiel, sabi ni Papa pwede ka na rin pumasok. Talaga? Oo, kaya tumayo ka na dyan dali. Agad itong tumayo sa kanya pinunasan ng pawis. Napansin niya ang pagsilip ng papa niya sa bintana. Sumenyas ito na pumasok na sila. Sumunod naman sila at pumasok sa loob. Agad na nakabantay sa harap ang papa niya. Sa tindig pa lang nito, ramdam niyang hindi pa rin ito tanggap si Ezekiel. Simula sa araw na ito, ikaw na magluluto, maghuhugas ng mga pinagkainan, magsisiba ka rin ng kahoy at maglalampaso ng sahig. Pa, hindi siya katulong. Agad niyan tutol. Ngunit naramdaman niya ang paghawak ni Ezekiel sa kamay niya na para bang pinipigilan siyang sumagot pa. Ayos lang, gusto kitang paglingkuran na Mari. Ituturing ko itong ensayo para maging maayos sa asawa kapag kinasal na tayo. Pinapangarap mo pa talaga maging asawang anak ko? O sige, magsimula ka na ngayon kung gusto mong mangyari yan. Galit na sigaw ng papa niya bago ito umalis. Nang maiwan silang dalawa, agad na hinawakan ni Ezekiel ang magkabilang pisngi niya. Amari, huwag ka magalit sa mga magulang mo. Masaya akong gawin to kung ang ibig sabihin nito ay matatanggap nila ako ulit para sa'yo. Pero mayaman ka, hindi ka sanay sa mga gawaing bahay. Hindi ibig sabihin na mayaman ako, hindi ko dapat maranasan to. Kapag nagmamahal ang isang tao, handa nitong maranasan kahit ang mga bagay na hindi pa nito nagagawa noon. Nito, saka siya niyakap na mahigpit. Napangiti siya at niyakap ito pabalik. Hindi siya nagkamali na bigyan ito ng pangalawang pagkakataon. Ezekiel has really grown up. Kilala niya ito. Spoiled ito noon at may pagkamaarte minsan. Pero ngayon, handa na itong tiisin ng lahat para lang sa kanya. Pinahiram niya ito ng lumang damit na palihim niyang kinuha sa closet ng papa niya saka ito pinaligo sa CR nila. Pagkatapos ay nagsimula na rin itong gawin ng mga gawaing bahay, tulad ng pagluluto, pagwawalis at paghuhugas ng plato. Siyempre, hindi niya naman hahayaang mahirapan ito, kaya palihim niya itong tinutulungan. Nang gumabi ay sa sofa ito natulog, palihim niya itong dinadalhan ng unan at kumot. Habang tumatagal ang pananatili ni Ezekiel sa bahay nila,
Isinama niya ito sa isang maliit na mall para makabili ng mga pangunahing pangangailangan nito, tulad ng mga damit. Sobrang dami pa ng binili nito, parang balak na nitong tumira sa bahay nila habang buhay. Nang makauwi sila, kahit pagod, nagawa pa nitong magluto para sa tanghalian. Tumulong siya sa paghihiwa ng mga gulay at pag-abot ng mga kailangan nito. Siya na rin ang nag-ayos ng mga plato at kutsara sa mesa, habang ito naman ang naglagay ng ulam at kanin. Nang umupo na silang lahat sa mesa, nilagyan pa ni Ezekiel ng ulam at kanin ng plato niya. Hindi talaga ito nahihiyang magpakita ng affection kahit sa harapan ng mga magulang niya, kahit alam niyang hindi iyon ikakatuwa ng papa niya. Ngumiti siya at pinagsilbihan din ito. Love should go both ways. Kapag mahal ka, dapat mas mahalin mo rin. At iyon ang natutunan niya sa mga araw ng pananatili nito sa bahay nila. Biglang tumikhim ang papa niya kaya pareho silang natigilan. Ezekiel, Tawag nito sa lalaki. ano po yun? May kailangan po ba kayong ipakuha? Gusto niyo po ba ng pampalasa, tubig? Simula ngayon, di mo na kailangan gawin pa mga gawaing bahay. Putol ng papa niya sa sasabihin nito. Sa ilang araw na pananatili mo rito, nararamdaman at nakita ko na sincero ka sa nararamdaman mo para sa anak ko. Ngayon ko lang ulit nakita masaya si Amari. Kaya manatili ka rito bilang maliligaw, kasintahan o kung ano mang status yung dalawa ngayon. Wala ka nang kailangang patunayan. Pero kapag nagawa mo ulit sakta ng anak ko, asahan mo hindi ka na muling makakatapak pa sa pamamahay ko. Mahabang tura ng papa niya sa mahinahon ngunit maautoridad na boses. Iyo, Ezekiel, naway sa pangalawang pagkakataong ito ay hindi mo na kami biguin. Nag-iisang anak namin si Amari. Kaya kung tunay ang pagmamahalan niyo, alagaan at mahalin mo siya ng totoo, maliwanag pa. Emosyonal na tura naman ng mama niya. Nagkatinginan sila ni Ezekiel bago lumawak ang ngiti nito at humarap sa mga magulang niya. Maraming salamat po. Sobrang maraming salamat po. Pangako, hindi ko na kayo bibiguin. Si Amari lang at wala nang ibang mamahalin ko. Tumangulang ang mga magulang niya bilang sagot. Bumalik sila sa pagkain habang pasimpleng hinawakan ni Ezekiel ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Hindi rin nawala ang ngiti niya. Matapos silang kumain, nagpaalam sila para lumabas. Pumunta sila sa parke, naglatag ng kumot sa damuhan at doon humiga. Isa yung sikat na pasyalan kung saan maraming tumatambay tuwing hapon. Amari, salamat dahil binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Sambit nito saka hinawakan ng kamay niya at dinala sa dibdib nito. Ramdam mo ba kung gaano kabilis ang kabog ng dibdib ko? It's weird. Everything just feels right and my heart can keep up. Sobrang saya ko dahil sa wakas. Napatawad na ako ng mga magulang mo at malaya na tayo magmahalan. Gumiti siya at ipinatong ang ulo sa dibdib nito upang pakinggan yon. Oo nga, sobrang lakas ng kabog. Siguraduhin mo lang na sa akin lang yan kakabog ha. Dahil kung hindi, dudukutin kong puso mo at ilalagay ko yan sa refrigerator. Biro niya. Akala ko ba ayaw mo sa mga cheesy lines? Sabi nila, kapag in love ka, nagiging OA ka at corny sa harap ng taong mahal mo. Well, I guess, I just really love you. Sabi niya saka nag-angat ang tingin sa lalaki. Nagulat siya nang bigla itong lumapit at hinalikan siya sa labi. I love you too, Amari. Sabi nito at muling tinawid ang pagitan nila upang halikan siya. Sa sandaling yun, ang pag-ibig ay tuluyan ang nagkaroon ng tinig. Malinaw, matatag at wala ng pag-aalinlangan. Sa gabing yun, nagsimulang isang bagong yugto ng kanilang kwento. Isang pag-ibig na pinili, ipinaglaban, at sa wakas ay natagpuan ng tamang panahon para umusbong. Makalipas lang ang ilang taon, ay sa simbahan din natapos ang prosesyon. Hindi sinayang ni Ezekiel ang second chance na ibinigay niya rito. He tried his best to be the best husband to her. At alam niya, sa mga susunod na buwan, ay magiging best daddy rin ito dahil dala-dala na niya ang unang bunga ng kanilang pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!